Lab 13, Assessment 1, yung pinakauna, bukod pa dun sa number 2 na 1. So, ito temperature to eh. Pag na-detect ng sensor na mababa, so less than 30, start na muna natin. Magiging bubukas yung heater. Tapos, bubukas din yung temperature sensor na mababa, less than. Pero kung ang temperature natin ay tumaas, so, gawin natin 40, enter. Magbubukas naman ngayon yung fan, pati yung system. Kasi parang nasa tamang temperature na siya. Ganun lang. So, gawin natin 50. Gagana din yung A1 naman ngayon. Pero mamatay yung system. Temperature sensor na parang mataas na. Yun lang. Lab 13, Assessment 1.1. Ito na yung number 2 pero 1. Start tayo. Bubukas agad yung alarm 2 pag 0 lang. Pero kung mababa lang yung water level, gawin natin 250 lang. Mababa yung water level. Bubukas yung inlet valve. Pasok yan. Tapos, kung sumobra naman, magbubukas yung gawin natin siya 1,000. Bubukas yung yung alarm 1. Pero mga 850 siguro maglalabas na agad siya hindi siguro mga 800. Yeah. Maglalabas agad siya ng discharge valve. So, ganun lang siya. Pag 0, alarm 2. Magbubukas yung alarm 2. Pero hindi naman siguro aabot ng mababa lang na water level siguro. Pag mababa, magbubukas agad yung inlet valve. Bukas ng inlet valve. Pag sobra naman sa hinihingi, ganyan 800, magbubukas yung discharge valve. Pero pag sobra na taas talaga, magbubukas na yung alarm 1. Ganyan. Lab 12, Assessment 2. Start tayo. Ito naman sa bigat naman to, sa conveyor belt pa rin. Kaya agad yung recheck. Wala pa naman kasi. Wala pa siyang nasi-sensor. So, kung may dumating na package. So, kailangan mga ganyan yan. May bigat na agad na naramdaman. Gagana na yung conveyor motor. So, sa conveyor motor, gumagana na. Kung yung package ay below 10 kg, reject yan. So, mapupunta siya sa reject gate. Pero kung yung package naman ay tumapat lang ng mga 10 to 29 kilograms, 10. Yun yung mga okay. Magdedetect agad na okay. Ganda yung bigat. Pero yung mga heavy load, mga papatak ng 30, magsisensor naman yung heavy load diverter. Pero pag mas mataas pa sa 35, ay mga 30, mga 45 na. 45. Kaya na yung magdedetect na yung alarm. Ay magana na yung alarm. Kasi sobrang bigat na mamatay na yung conveyor belt motor. Lab 13, Assessment 3. Start tayo. So, ito may dalawang dalawang conveyor. Timbang pa rin. Kung
pareho silang, ayan, 0, pero gawin natin 50. Pareho silang 50, ilaw yung white na ilaw. Pero ito sensor to nangyayari. Ito yung pag may dumadaan dun sa dalawang conveyor. So, pero di natin gagamitin yan. Naglagay na lang ako dito. Pareho sila 50. So, ilaw yung white. Pero pag yung isa, yung count, yung isa, 50, parang sa timbang pa rin yata to. Yung isa naman 50, yung isa 30. Counter 2. Ilaw naman yung green kasi ano yung isa, less than yung isa. Pero kung gawin natin 60, ilaw naman yung blue. Kasi mas mabigat naman to ngayon, yung isa naman ang magaan. Yun lang. Lab 13, assessment 5. Ito ang lang to. Sa ohms lang to, parang equation lang din. So, start. Kumare, ang length ng wire ay T. Natin 50 yan. Yeah. So, yung area, 50 din. 50 din. Lalabasan niya na 1. So, ang resistability, gawin natin kumari lang ay 50 din. 50. So, ang ohms niyan ay 50. So, equal siya 50 ohms. Ang ilaw ngayon, green. Ilaw yung green. Pag naman less than, bukan natin, gawin natin, yung resistability ay gawin natin 30. Pero yung area, pati yung length of wire ay 50 pa rin. Ang mangyayari niyan, 30. So, hindi na siya, less than na siya sa 50 ohms. So, bubukas ngayon yung red. Pag sobra naman, kumari, taasan natin ng 60. Tapos yung 60 din. So, yung length ng wire ay tataas. Ang ilaw man na yellow. So, siya? Greater than na siya sa 50. Yun lang. Simple equation lang sa stop.